Anong kabangagan na naman ba itong ating natutunghayan ngayon mga kababayan? Akalain nyo ha, iminungkahi mismo mga kababayan ng mambabatas na para masolusyonan daw ang kurakutan dito sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa DPWH, ay ang paraan daw mga kababayan ay i-abolish na lang ang DPWH at palitan na lang ng bago. Tapos gagawa na lang daw mga kababayan ng ibang ahensya at tila nag-reset mga kababayan na ang mamimili na naman ay singagba mga kababayan. I love it. Bugok! Anong kababuyan na naman ba ito mga kababayan? I-abolish ang DPWH, tapos papalitan lang din, tapos si BBM lang din ang mamimili ng sino itatalaga mga kababayan? Ganon pa rin yun. Bakit hindi na lang si BBM ang i-abolish mga kababayan pag resigning? Simple. O hindi ba kaya ang Congress o ang Senado mga kababayan, i-restructure na yan para hindi malusutan ng mga kawatan? Panoorin niyo po ha. Sa isang panayam, sinabi po ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian mga kababayan na bumoto ng yes ha para ituloy ang impeachment ni VP Sara dati. Yung original pa mga kababayan, 19th Congress. Na dahil sa lawak ng korupsyon na nangyayari sa DPWH, the same person mga kababayan noong 2022 pumunta sa Davao City mga kababayan para hikayatin si VP Sara na makipagtandem sa kanya. Inayawan ni Sara. Gustong mag-Vice President mga kababayan, Sherwin Gatchalian. Dapat na umanong buwagin ang ahensya at magtayo ng bago. So, buwagin na ang DPWH at magtayo ng bago. Ay nako. Tingnan nyo mga kababayan, sunugin nyo ang buong bahay. Sa halip na patayin ang anay mga kababayan. So Lord, alisin nyo na lang ang mga kurakot. At kung gusto nyo, eto pag-resignin nyo si BBM mga kababayan. Tapos ang lahat ng corruption na yan. Command responsibility yan mga kababayan. Clean that up. Yan pong ika niya. Paano nga naman daw po lilinisin ang DPWH? Tapos ang mamimili si BBM na naman. Nag-aaksaya lang kayo ng pera mga syunga. Kung buong Pilipinas ay may corrupt DPWH officials. Reboot? Restart? Bagong DPWH? Bagong Pilipinas, bagong mukha. Pero sandali lang. Paano ba ang sistema ng korupsyon sa DPWH? Sino-sino ba ang nagmimistulang mastermind o proponents ng kickbackan? Kanino ba, mga kababayan, kaninong opisina under ang DPWH? Diba under yan sa executive department? Na ultimately, ang namumuno mga kababayan ay si BBM. Sino-sino ba ang nakakakuha ng mas malaking parte ng kickback? Mga politicians. Lumitaw po na naman sa ating mga napanood na privilege speech sa mga naging hearing sa Kamara at sa Senado at ibinulgar na rin ng mga dating opisyal at kawani ng DPWH na ang kanilang mga patron sa kickbackan ay ang mga politiko. Mambabatas. Isa pa ito mga kababayan. Ito ang isa sa mga beneficiary mga kababayan dyan sa gold rush dyan sa Congress. Imbestigahan din ang panot na ito mga kababayan. Na naglalaan ng mga pondo. Tapos ito ring mga kababayan, medyo mahaba. Mahaba din. Mag-anak din ba ni Renato? Sa iba't ibang proyekto ng DPWH. Na siya namang pinanggagalingan ng kinukulimbat nilang pera ng bayan. Kinukulimbat na pera ng bayan. Mga mambabatas umano. Mambubutas. Bending dalo na naman mga kababayan kung ano-anong mga pinagsasabi. Na kinabibilangan ng mga senador at congressman. Hoy Gatchalian, bakit hindi mo na lang manawagan na paalisin niya si BBM, mag-resign? Kaysa naman magbuwagin ang DPWH mga kababayan and then gagastos na naman tayo. Tapos gagawa ng bago Tapos ang magtatalaga ng mga tao si BBM na naman? Inutil! Kung susundin natin ang filosofiya sa management ni Senator Gatchalian, abay dapat na rin buwagin ang buong Kongreso. Yan! Payag kami dyan. Kung Kongreso ang bubuwagin mga kababayan, go. Kung all new ang DPWH at same old naman ang Philippine Congress, walang mangyayari. Pero ito lang mga kababayan, yan lang ang buwagin, Lahat ng ito mga kababayan. Pag resignin to, lahat ng ito, tapos ang problema. You expect
What do you Ang expect? original po na proposed budget ngayong taon ng DPWH ay 881 billion 312 million 559,000 pesos. Ito man po'y binawasan ng ehekutibo, pero kung titignan mo ang listahan ng mga proyekto sa bawat distrito, sa ilalim po ng Basic Infrastructure Program o BIP, ito'y kinabibilangan ng konstruksyon ng mga kalsada. Yan, sa tingin natin mga kababayan, itong flood control, iceberg lang yan, tip of the iceberg lang yan mga kababayan. Ang talagang bread and butter ng mga animal na to, yung mga kalsada, mga kababayan talaga. Drainage system, Lahat mga kababayan may corruption. public water supply, katakot-takot na multi-purpose buildings, etc., etc., etc. etc. At kapansin-pansin na naman na ang mga halaga sa bawat proyekto ay bulto-bulto at halos Tatak Marcos. pare-pareho. By the millions mga kababayan ha, 100 million, and then next na increment 150 or 125 million. Bakit? Walang butal mga kababayan. Rounded off. Mga proyekto sa iba't ibang mga lugar pero pare-pareho ang halaga. Kaya talaga 100 million, paborito nila masyado mga kababayan. Iba-ibang proyekto ha, the same price exactly. Malinaw na naglilista lang ng project lista. at bahala na ang program of works. Bahala na kayo. Nauna na naman po ang karwahe sa kabayo. Ipinagmamalaki po ng administrasyon na ang 255 billion pesos na halaga ng flood control project sa budget po ng departamentong ito ay inilipat nila sa education, health, agriculture at social services. Tapos mga kababayan, babayaran daw yung hindi nabigay na pondo ng PhilHealth dati. Tapos 80 billion yun mga kababayan natin. 60 billion lang ang ibabalik nila mga kababayan. Hindi nga ibabalik. Dahil kung ibabalik mga kababayan, dapat doblado ngayon. Dapat 120, tapos kung 60, mayroon pag 20 billion. Nasaan ang 20 billion? Mga animal. Bangag talaga. Ang mga proyekto po na paglalaanan ng naturang halaga ay farm to market roads, yan. school facilities, Puro at ka-animalan. mga ayuda na naman. Ayuda na naman. Maniniwala ba tayo na hindi makikialam ang mga mambabata sa mga proyektong ito? Diyos ko, abolish ang DPWH pero ang Congress mga kababayan andun pa rin. The same old story. And then andyan pa rin si Bangag, the same old story. Ang listahan nga po ay per district at Ay, for sinasabi Diyos ng ko, Makabayang Black na ang minimum na alokasyon per district para sa 318 mga distrito o miyembro ng Kamara ay 230 million pesos. At sa kabuuan, yan po'y katumbas ng 73 billion 140 million pesos. At ika po nila, ang bawat senador daw ay meron ding alokasyon. Huwag nating kalimutan na ang proposed 2026 budget ay binuo sa panunungkulan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sinabi nga ni Bryce Hernandez na ang kalakaran sa DPWH ay mag-overprice sa bawat proyekto nang sa ganon masiguro po nila ang hatian sa kickback. At inaamin din po naman ni Secretary Vince Dizon na kanilamang dinatnan ang budget na ito sa kagawaran at hindi niya nasuri ang mga proyektong nakalista ngayon sa DPWH National Expenditure Program. Kaya nga po ang presumption ngayon, overpriced na naman ang mga nakalistang presyo ng mga proyekto sa ilalim ng DPWH budget sa pagpasok po ng Pasko at Bagong Taon. At kapag nalingat na naman ang bayan, sino na naman kayang mga kontratista ang makakakuha ng mga proyektong ito? Malamang ang mga kontraktor na naman o ang mga kamag-anak o bagong kakuntsaba ng mga honorable legislators. Wala kasing rehab sa mga adik sa pera. Wika ng ating konstitusyon, public office is a public trust. Ngayon, public office is a thriving,
family business. Kung nais po ng reset sa DPWH, dapat po magkaroon din ng reboot sa Congress. With all due respect, both houses of Congress. Datapwat siguradong hindi papayag ang ating mga honorables. Ano ho ba ang pwede raw pong gawin kung totoo ang sinasabi ni Senate President Vicente Soto III na nais niyang protektahan ang integridad ng Senado? At kung determinado po si House Speaker Faustino D. III na maibalik ang tiwala ng bayan sa Kamara de Representante, at kung seryoso si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na wala siyang sisinuhin at sasantuhin sa kampanya ng Ombudsman laban sa katiwalian, at kung totoo nga ang ipinapangalandakan ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na isinisiwalat niya at sinusugpo niya ang korupsyon sa kanyang gobyerno, magsanib pwersa sila sa pagpupurga sa Kongreso ng Pilipinas. Isa publiko ang bawat statement of assets, liabilities, and net worth ng lahat ng senador at kongresista. Sa tulong ng Ombudsman, Solicitor General at ng kanilang mga kawani at ng mga mamamayan, busisiin ang klase ng pamumuhay ng bawat isang mambabatas ayon sa kanilang idineklarang yaman at ari-arian, at itugma sa halaga ng kanilang binabayarang buwis. Bakit nga ba kailangan pang dumaan sa napakaraming kondisyon ang pag-alam sa SALN ng mga mambabatas, mga opisyal at kawani ng gobyerno bago makakuha ng kopya nito ang isang mamamayan? Bakit napakarami pang mga kondisyon? Gayong nasasaad naman sa ating saligang batas na maging, mga kapatid, sa ating pong Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na ang publiko ay may karapatang malaman ang halaga ng ari-arian, kabuuang halaga ng kanilang yaman at mga interes nila sa negosyo. Kung malinaw kasi na labis-labis at marangya ang uri ng pamumuhay ng sino mang mambabatas, taliwas sa kanyang legal na kinikita at deklaradong yaman, agad sampahan ng kaso ang mga ito sa ilalim ng Republic Act 1379, the Law of Forfeiture of Ill-Gotten Wealth. Ito'y isang kasong sibil na ang kailangan lamang ay prima facie evidence o sa unang pagtingin pa lamang o pagpapalagay ay maituturing ng katibayan. Isinasaad sa batas na ang sinumang opisyal o kawani ng gobyerno sa panahon ng kanyang panunungkulan ay nagkaroon ng ari-arian na hindi katumbas ng kanyang sweldo at lehitimong pinagkakakitaan, ang naturang mga ari-arian ay pinagpapalagay na kinamal sa illegal na pamamaraan. Ill-gotten wealth. Ang sarap ng buhay sa pinakamahal na hotel condominium ang isang mambabatas. Hayahay ang buhay sa magarang bahay sa loob ng mamahaling subdivision. May mga mansyon, nagmamay-ari siya ng mga beach house, malawak na farm, rest house sa Canada, Amerika, Europa at sa dako pa roon. May mga mamahaling imported at bulletproof pang mga SUV at supercars at hypercars. De helicopter na. May sariling eroplano at may yate. Panay mamahali ng mga suot na damit, pati mga relo at alahas. Hindi lang siya kundi maging ang kanyang asawa o kinakasama. Ang mga anak ay nag-aaral sa abroad, miyembro ng mga exclusive at mamahaling membership clubs. Kapag nagbabakasyon o may mga okasyon ay laging first class ang accommodation. Sandali lang po. Paano ka nakapag-ari ng ganitong mga yaman kung
ang iyong salary grade ay 31 o katumbas lamang ng 334,000 pesos na sweldo kada buwan o 4 na milyong piso sa loob ng 1 taon na hindi pa nga sasapat na pambili ng isang Toyota Land Cruiser. May iba ka pang pinagkakakitaan? Kung si Mr. or Miss Honorable ay meron pang ibang pinagkakakitaan, negosyo man o hanap buhay, ito ba'y nakadeklara sa iyong SALN? Kapag hindi katumbas ng kinikita ng isang opisyal ng gobyerno ang taglay niyang yaman, ang burden of proof o pagpapatunay na hindi ninakaw ang naturang yaman ay nasa kinekwestyong opisyal ng gobyerno. Madali po ang panuntunan sa paghahain sa hukuman ng petition for forfeiture o pagbawi sa nakaw na yaman. At ang respondent ay binibigyan lamang ng 15 araw para sagutin ang petisyon. Kapag nabigo ang respondent na patunayan sa hukuman na ang kanyang mga ari-arian ay galing sa legal na pamamaraan, ang mga ari-ariang ito ay kukumpiskahin ng Estado. Ang prosesong ito'y hindi makakapigil sa Estado sa pamamagitan pa rin po ng Ombudsman at ng Department of Justice na maghain ng kaakibat na kasong kriminal laban sa mga tulisan sa pamahalaan. Sa pamamagitan po ng Republic Act No. 3019 o ang ating Anti-Graft Law at maging Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees o maging Republic Act 7080 o ang Anti-Plunder Law. Kapag nagkataon, iilan lang kaya ang matitira sa hanay ng ating mga mambabatas? Magkagayunman, ilang daang bilyon o trilyong pisong halaga ng nakaw na yaman ang maaring makumpiska pabor sa Estado. Pero sa totoo lang, hindi lang po Kongreso at DPWH ang dapat purgahin. Sa napakalaking iskandalong ito ng korupsyon na nagpapagalit at pumiperwisyo sa ating bayan, nalantad din ang katotohanan na dapat ding gamitan ng labatiba maging ang Department of Budget and Management, Department of Finance, Bureau of Internal Revenue o BIR, ang Bureau of Customs, Land Transportation Office, Commission on Audit, maging Department of Health, maging ang Hudikatura, at iba pa at iba pa at iba pa. Napakalalim na po ng ugat ng korupsyon sa bayan na ito. Korupsyon ang nagpabaksak noon sa panahon ni Marcos Sr. Ngayon, mas matinding korupsyon ang kinakaharap ni Marcos Jr. Malawakang pagpupurga sa gobyerno ang tanging makapagtatama sa takbo ng pamahalaan ngayon. Ang pagtitiwala ng bayan ay angkin ng katungkulang pambayan. Yan po ang nasasaad sa ating saligang batas. Public office is a public trust. Wala na. Naglaho na ang pagtitiwala ng bayan. Mapait man ang naging tadhana noon ng mga Marcos sa kanilang pagkakaalis sa pwesto. Naging mabait naman ang kapalaran ng kanilang angkan nang sila'y muling pagkatiwalaan ng 31 milyong Pilipino sa naging halalan noong Mayo ng 2022.
pero sadyang magiging malupit ang tadhana. Kung nang dahil na naman sa korupsyon ay mauulit ang kasaysayan at matutungkab na naman sa panguluhan ang isang nakaupong Marcos. Think about it. Na-disqualify itong si Karim Khan bilang prosecutor sa kaso ni Tatay Digong. Alam niyo po, no love lost between me and Karim Khan. Yan si Karim Khan po, nung unang pinag-uusapan kung ako'y papasok as defense counsel, maaga pa lang pinahiwatig na niya na mag-o-object daw siya. Dalawang basehan niya ang pag-o-object niya sa aking pagpasok bilang counsel. No? Una-una, naging member daw ako ng kabinete ni Tatay Digong doon sa panahon na sakop ng impormasyon laban kay Tatay Digong at baka matawag daw akong witness. At pangalawa, sabi ba naman, yung mga panahon na yun na wala pa akong kaso, no? Kasi ang tanim kaso ko naman, kailan lang, meron daw akong mga criminal cases sa Pilipinas. Sa mga panahon na yon, wala naman, no? Dahil meron lang akong congressional citation of contempt at kailan na lang nagkaroon ng criminal case. So yung tanim kaso nga kasi hindi nila makancel ang passport ko na walang kaso, no? Kaya kinakailangan taniman ako ng kaso, no? So talagang no love lost between me and Karim Khan, although alam nyo, kakilala ko yan. Kasi nga po, napakatagal ko na gumagalaw sa larangan ng karapatang pantao. Totoo naman, yang si Karim Khan ay talagang abogado ng mga biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao at kaya naman siya na-designate as prosecutor, no? Now, unang-una pag-usapan natin, bakit ba siya na-DQ? Well, kasi lumalabas na noong 2018, yung simula pa lang na may mga testigo na nagsasabi na sila ay biktima ng drug war, ito pa lang si Karim Khan, dahil nga siya ay human rights lawyer, ay linapitan na ilang mga biktima. At siya ay gumawa ng mga statements sa mga biktima at ito ay pinorward sa Office of the Prosecutor para nga magsimula yung tinatawag na preliminary examination kung saan titignan mismo ng prosecutor kung meron bang sapat na dahilan para mag-proceed sa preliminary investigation. Now, inaamin niya ni Karim Khan. Pero ang sinasabi niya, yung kanyang involvement hindi naman daw major. Medyo paggagawa lang ng statement, pag-i-interview ng witness, at ilang testigo lang yon kung hindi ako nagkakamali. No? Mabibilang ata sa daliri ng isang kamay. No? Now, ang sabi naman ng prosecution, well, yan ay pwede pa rin maging dahilan kung bakit siya magiging bias. Now, marami nagtataka. Prosecutor siya. Kinakailangan niyang patunayan yung pagkakasala ni Tatay Digong. Bakit aakusuhan siya ng bias kung siya ay naging abogado ng mga biktima? Well, dyan po papasok yung sinasabi natin na inquisitorial system na pinapatupad sa Europa at napapatupad sa ICC. Ang prosecutor po, ang papel niya, hindi lang para magpakulong. Ang prosecutor, ang papel niya ay magbigay ng katarungan. Ibig sabihin, kung meron siya nakikitang mga ebidensya na magpapatunay na walang sala ang isang akusado, dapat yun, ilabas niya at gawing dahilan para siya ay mag-dismiss ng kaso. So, hindi pa ibig sabihin na palibasa siya ay prosecutor, siya ay magkukonvict at all means, gaya ng ginagawa ng mga piskal Pilipino, no? Na pati ako, tinaniman ng kaso para lang magkaroon ng kaso sa korte at makancel ang aking passport, no? Dito po sa inquisitorial system, dahil ang prosecutor ang siyang kakalap ng ebidensya para malaman kung mayroong sapat na or good reasons para magkaroon ng warrant of arrest, ang prosecutor ay inaasahan na magiging patas. Patas sa mga nagrereklamo at patas sa mga akusado. At meron nga siyang obligasyon na kapag merong ebidensya nagpapatunay na walang pagkakasala ang isang akusado, dapat yan ilabas niya at gamitin niya para nga ma-dismiss. So hindi po guys sa Pilipinas na ang prosecutor nag-i-evaluate lang ng ebidensya na sinusumite ng mga partido. Sa inquisitorial system na sa tingin ko dapat ma-adapt din natin sa Pilipinas, ang prosecutor nang hahanap ng ebidensya. Hindi sila nakaupo na nag-aantay sa mga abogadong magbigay ng ebidensya. Sila na ang hahanap. Kaya importante po na maging impartial ang isang prosecutor dahil ang kanyang katungkulan hindi lang para kumalap ng ebidensya para magsampa ng kaso, kung hindi, protektahan ang mga inosente, no? At kaya importante yung pagiging non-biased. Kasi alam ko marami nagtataka, ano ngayon kung bias yung prosecutor, talaga naman trabaho niya yan na patunayan na nagkakasala. Yun po ang dahilan kung bakit kinakailangan maging non-bias ang prosecutor kasi sa isang inquisitorial system,
Trabaho ng prosecutor hindi lang mag-convict. Trabaho niya magbigay ng katarungan, ibig sabihin, huwag kasuhan ang mga tao na walang pagkakasala. Yan sana po'y ginawa ng mga piskal sa DOJ dun sa aking sariling kaso. Ngayon, anong naging desisyon ng Korte Suprema? Ang Korte Suprema tuloy na International Criminal Court. Ang sabi ng International Criminal Court, yun namang batayan kung dapat ma-disqualify ang prosecutor o judge ay hindi naman yung napatunayan ng bias. Kundi, meron silang objective test. Reasonably ba sa isang nakatingin na isipin ng isang prosecutor ay magiging bias given dun sa mga circumstances na sinasabi? Given na siya ay naging abogado sa ilang mga nagrereklamo na biktima di umano ng drug war. At ang sagot ng hukuman, bagamat hindi napapatunayan na bias si Karim Cam at sinasabi nila wala pa rin ebidensya na bias siya, kinakailangan sa mata ng publiko, makasiguro ang publiko na walang bias ang prosecutor. At ang sabi naman nila, using yung objective standard na reasonable basis, kung iisipin ng ordinaryong mamamayan na merong bias si Karim Khan, ang kasagutan ay oo. Kasi bagamat hindi naman decisive yung pagiging abogado ni Karim Khan kasi bumitiw naman siya at siya ay naging prosecutor long after na nagkaroon siya ng enkwentro sa mga biktima, ang katunayan, sapat na yan para isipin ng publiko na baka siya nga ay biased. So ang sabi ng hukuman, i-disqualify ka namin not because we are sure that you are biased, pero i-disqualify ka namin kasi sapat na yung iyong naging papel bilang abogado ng mga di umano mga biktima ng drug war para isipin ng ordinaryong mamamayan na posible nga. Ang pinag-uusapan yung possibility. Posible na ikaw ay maging bias. Ang pangalawang batayan pa ng korte ng ICC ay dahil itinago ito ni Karim Khan. Sinabi lang niya yung pagiging abogado niya shortly before humingi siya ng warrant of arrest sa hukuman dito ng taong 2025. Samantalang 2018 pa ito nangyari. Siguro naman kung ikaw ay nagbigay ng advice at gumawa ng statement ng mga biktima ng drug war at ikaw ay natalaga bilang prosecutor ng ICC, hindi mo sasabihin yan sa 2025 lamang kundi sa 2018. Or kung kailan ka na talaga bilang isang prosecutor, no? Hindi po pwede na i-disclose mo lang yan matapos ka humingi ng warrant of arrest, no? So ang sabi ng korte, well, dahil nga kinonceal mo naman yan, talagang lumalakas pa yung possibility na ikaw nga ay bias. So ngayong na-disqualify na si Karim Khan, ano ngayon? Well, sa akin, wala masyadong ibig sabihin yan. Bakit? Kasi si Karim Khan po ngayon ay naka-leave. Hindi po siya involved sa prosecution ng kaso ni Tatay. Bakit? Kasi nga, siya ay nahaharap sa mga reklamong sexual harassment. Manyakis daw siya. So, na-disqualify siya, naka-leave naman siya. Siguro, importante itong desisyon nito kung sa lalong mabilis na panahon, magkaroon ng desisyon at sabihin ng UN ethics body na hindi siya guilty ng sexual harassment. In which case, itong desisyon nito ay pipigil para siya maghimasok sa kaso ni Tatay Digong. No? Pero sa ngayon, walang ibig sabihin yan kasi nga on leave siya. Hindi siya sumasapi sa paglilitis kay labang kay Tatay Digong at ang humahawak ngayon ay isang deputy prosecutor. No? Alam naman natin na sa ICC, ang trabaho ng prosecution hindi lang nakasalalay doon sa chief prosecutor kundi doon sa mga aktibong mga abogado sa ilalim ng chief prosecutor kasama na yung deputy prosecutor. At sa tingin ko, pampalubag loob lang yan para sa ating mga supporters ni Duterte. Bakit? Kasi wala pa tayong motion na pinagbibigyan nila. Yung pinaka-importanting motion na gusto nating mag-grant interim release, binasura. Meron pang isang motion para i-disqualify yung dalawang judges ng pre-trial tribunal kasi sila ay kasama na bumoto na sapat ang ebidensya para magpatuloy para magpatuloy ang preliminary investigation, binasura rin. No? So kumbaga, kung mag-i-score tayo, 2-1, 2 motions denied, 1 motion granted, pero yung motion granted, wala namang ibig sabihin kasi naka-leave na nga itong si Karim Khan.
yan po ay isang pamamaraan ng korte para makonvince yung mga Pilipino na patas ang korte para tanggapin yung mga desisyon nila na alam natin hindi naman makatarungan. Gaya ng desisyon nila na pinagkakait nga ang interim release sa isang 80 anyos dahil lamang sa mga bagay-bagay na siyempre natural na reaksyon ng mga kaanak ng isang akusado na sa tingin nila na totoo naman ay kinidnap sa Pilipinas. Ang pinaka nabubuisit ako dyan sa desisyon na binasura yung interim release, yung sinasabi na yung pag-question daw sa legitimacy ng pagka-aresto kay Tatay Digong ay isang dahilan para wag siya bigyan ng interim release. Pwede ba yun? Totoo naman kinidnap siya dahil wala naman talagang pagsunod dun sa Article 59 ng Rome Statute na dapat siya hinarap muna sa hukumang Pilipino. Tapos yung sasabihin nila na, sinabi ng anak ganito at makapangyarihan pa ng anak dahil Vice President. Ignoramos naman sila sa tunay na anyo ng politika ngayon. Ignoramos naman sila na bagamat may titulo si BP Sara, ayun nga, napakaliit na budget na binibigay at siyempre, pilit pang ginigipit. Pilit pang pinatatanggal. So wala na talaga magagawa si BP Sara kung hindi to defend her office dahil nga, pilit siyang pinatatanggal bilang Vice President para siya ay mabura doon sa mga possibility na siya nga ang susunod na presidente ng Pilipinas dahil ang gusto ng Marcos Jr. ay maging Marcos forever gaya niyang kanyang ama. At dahil ang pinag-uusapan natin ay paggigipit nila kay Inday Sara para nga mawala ang number 1 na kanilang katugali sa politika pagdating ng 2028 or maski hanggang ngayon, no? Dahil pag nag-people power, ang susunod ay si Inday Sara Duterte, sinisigurado nila na kapag mag-people power, kakampi pa rin nila ang papalit sa posisyon at hindi si Inday Sara. Pag-usapan natin ngayon, itong Pulse Asia Survey na nagpapakita na pinakamataas pa rin, napakataas pa rin di hamak ang approval at trust rating ng mga Pilipino kay Inday Sara Duterte. Alam niyo po, ito'y Pulse Asia. Ako naman po, kanya-kanya yan, okay? Pero ako, pinaniniwalaan ko po ang Pulse Asia dahil kakilala ko po talaga yung mga nasa likod ng Pulse Asia, mga taga-UP po yan. At saka yung mga findings ng Pulse Asia, lalong-lalo na dun sa mga prediction kung sino ang mananalo, siya po ang pinaka-consistent. So, ibig sabihin po, ang likelihood na yung mga surveyors niya on the ground ay nalalagyan ay maliit po kasi accurate naman ang mga nagiging findings ng Pulse Asia. Sa lahat po ng survey company. Ako po, pag ako nagpapasurvey, Pulse Asia ang ginagamit ko kasi ayaw ko naman bulahin lang ang sarili ko, no? Gusto ko kung ano yung katotohanan. Ano ba muna yung findings ng Pulse Asia? Well, pinakamataas pa rin po ang trust, approval muna at saka trust rating ni Inday Sara. I-compare natin. Marcos Jr., approval, 33. Inday Sara Duterte, 55. Marcos Jr. disapproval 44. Sara Duterte 22. Ibig sabihin, ang approval rating ni Marcos ay negative. Negative. 33 lang ang approval, 44 ang against. Ibig sabihin, negative 10. Samantalang si Sara, ang kanyang approval ay 55 less 22, that's positive 33. So, it's still very good for Sara and negative for Marcos Jr. Now, pagdating naman po sa approval rating, ito, big trust pala, big trust, okay? Sa trust rating, ang Marcos Jr., big trust 34. Ang Inday Sara Duterte, 56. Ang no trust kay Marcos, 45. Ano ibig sabihin yan? That is a negative 11. Samantalang si Inday Sara Duterte is 21 or positive 35. So makikita nyo na ang layo naman, no? Yung kanilang approval, negative 10 si Marcos, positive 30 plus si Inday Sara at ganun din sa trust rating, negative 11 si Marcos at positive plus 30 naman si Inday Sara Duterte. Na ano ibig sabihin yan? Well, obvious naman na sa mata ng mga Pilipino, mas approve sila sa gawain ni Inday Sara kesa sa gawain ni Marcos Jr. at mas pinagkakatiwalaan nila si Inday Sara kesa kay Marcos Jr. At malaki ang agwat
Kasi ang agwat niyan is -10 and +30, that's 40. That's 40 points ang lamang ni Inday Sara pagdating sa approval at tiwala ng taong bayan. Bakit? Well, nandyan na po yung pinakidnap niya si Tatay Digong. Tingin ko, pinakamalaking factor yan. At dinala rito sa dahig. Hindi naman po pwede ipakidnap mo yung pinakamamahal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas and get away with it. Dahil, ay, wala akong kinalaman dyan. Interpol yan. Alam naman ng lahat na nagsalita ng ICC. Hindi kami ang nagpakuha dyan kay Duterte. Yan ay surrender ng Philippine government. O, pangalawa, yung patuloy na pagtaas sa presyo ng bilihin na walang ginagawa ang Marcos Sr. Natural, ang kinakailangan gumawa ng solusyon dyan yung presidente, hindi naman yung vice president. Diba? Ang vice president talaga, kung walang cabinet portfolio, ang trabaho lang niya ay to be a spare tire. Pero ito naman si Inday Sara, hindi naman siya spare tire. Ginagamit niya kung ano man yung napaka-contained pondo na binigay sa kanyang opisina para magbigay ng ayuda sa lahat ng mga nasasalanta ng bagyo, ng lindol at pagputok ng mga bulkan. At saka siyempre, nandun siya nakikiramay sa mga biktima ng ganitong mga kalamidad. At importante, nandun ka nakikita, nararamdaman ang iyong pagsuporta sa panahon ng pangangailangan. Ano pa? Siyempre, si Marcos Jr., kinakaladkad tayo sa kuko ng digmaan na wala naman tayong interes. Samantalang sa Inday Sara, ang kanyang sinasabi, bakit tayo magpapakaladkad sa isang giyera na wala naman tayong kinalaman, lalong-lalo na kung wala naman tayong pang-nasyonal na interes para makipaglaban dyan. So, kinakailangan itaguyod yung independent foreign policy. At siyempre, nandyan yung katotohanan na talagang napakahina ng ekonomiya, hindi sapat ang trabaho, at napakaliit na mga sweldo para magkaroon ng komportableng buhay ang mga Pilipino. At sinong sisisihin dyan? Siyempre, hindi naman ang Vice President, kundi ang Presidente. By and large, hindi pinagkakatiwalaan, hindi ina-approve ng tao si Marcos Jr. dahil unang-una, alam natin na hanggang ngayon ayaw niyang pasinungalingan na siya ay bangag. Paano naman tayo magtitiwala sa isang tao na ayaw sumailalim sa proseso na mapapasinungalingan yung paratang na siya ay bangag? Kayo ba magtitiwala sa taong ganyan? Siyempre hindi. Pangalawa, paano naman tayo magtitiwala sa tao na alam natin na hindi na siya ang may hawak na kapangyarihan kung hindi ang kanyang pinsan na si Romualdez at ang kanyang may bahay na Liza Araneta Marcos. Samantala, siya ang hinalan na presidente, palibhasa, may bisyo, iba ang nagpapatakbo ng gobyerno at ang gobyerno ay palpak. At siyempre, huwag natin kakalimutan trilyones ang nawala sa ating bayan sa panahon ni Marcos Jr. na 3 taon pa lamang sa korupsyon na nagmula sa mga ghost projects at maanumalyang projects na related sa flood control. Yan talaga siguro ngayon ang pinakamalaking dahilan kung bakit palpak ang trust at approval rating ni Marcos Jr. Dahil sa 3 taon na siya naging presidente, diyan talaga napakalaking paglapa sa pondo ng taong bayan, lalong-lalong na yung pondo na nakalaan sana para maibsan ang problema ng pagkakabaha. On the contrary, ang dami-daming malalakas na mga bagyo ngayon. At ang nangyayari, lumulutang sa tubig baha ang mga kababayan, samantalang nagpapasasa sa posisyon si Marcos at ang kanyang mga cronies. Kaya naintindihan natin na talagang 40-point difference ang trust at approval rating ni Marcos at ni Sara. Kasi simple put, palpak ang Marcos Jr. Kaya naman, dadaling ko na naman kayo sa katotohanan. Hanggang kailan tayo mamumuhay sa isang palpak na presidente na alam natin na hindi lang nagbibigay solusyon sa problema kundi kumakaladkad sa Pilipinas papunta sa putik. Mag-aantay pa ba kayo ng 3 taon? Samantalang kayo naman bilang mamamayang Pilipino ang tunay na soberenya na po pwede magsisante na isang palpak na presidente? Mag-aantay pa ba kayo ng 3 taon knowing na dahil nga siya ay hindi pinasisinungalingan ang paratang na siya ay bangag, wala talaga magagawang mabuti sa bayan yan kung hindi kausapin ang kanyang ama na diktador na matagal nang namatay. Bakit hindi pa natin hayaan na sige, forever na kayo mag-group discussion ng tatay mong patay?
huwag ka na maging presidente dahil yung pagkakausap sa mga taong patay, yan ay hallucination na isang side effect ng chronic cocaine addiction. Yan po isang ayon sa Mayo Clinic webpage. So, ang realidad, tama ang survey ng Pulse Asia. Napakalaki ng agwat pagdating sa pagkatiwala ng taong bayan kay Marcos Jr. at kay Bibi Sara at sa approval rating ni Marcos Jr. at ni Inday Sara dahil super palpak ang Marcos Jr. At ang pag-asa ng bayan nakasalalay kay Inday Sara. Gano'n naman pala po. Napakatalaki ng tiwala ninyo at approval rating kay Inday Sara kung ikukumpira kay Marcos Jr. Bakit hindi pa natin hayaang mamuno ngayon na si Inday Sara? Bakit hindi pa natin sisantihin ang presidente na napatunayan ng palpak? Yan naman po ay aking katanungan sa inyong lahat at tanging sambayan ng Pilipino lang ang makasasagot hanggang kailan tayo mamumuhay sa ganito na palpak ang ating administrasyon. Kung happy kayo sa ngayon, wag po natin alisin si Marcos Jr. Pero kung titignan na natin yung isang survey na naman na nababahala ang tao sa korupsyon at 97% ang lahat ng Pilipino ay nababahala sa korupsyon, bakit pa tayo mag-antay? Ngayon na po, wag na po tayong maging masochist. Alam ba yung masochist sa Tagalog? Ano ba tawag sa masochist sa Tagalog? Yung talagang sinasaktan ng sarili. Alam ko sa Pilipinas, tayo lang yung bansa na pagdating ng mahal na araw ay sinasaktan natin yung mga sarili para maalala yung sakit ng Panginoon na hindi na kinakailangang gawin. Dahil bilang mga Kristiyano, si Kristo na nga ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Pero sa pang-araw-araw na buhay, parang ginagawa natin yon. Ang tawag doon, self-flagellation sa Ingles. Sinasaktan natin ang sarili natin. Bakit? Hindi ko alam. Pero itigil na po natin itong self-flagellation, yung pagsasakit sa ating mga sarili. May kapangyarihan po tayo magsisante ng palpak na presidente. Huwag na po kayo magbigay ng negative trust and approval rating sa kanya. Tanggalin na po sa pwesto. Kapangyarihan po natin yan, basta gawin lamang sa mga mapapayapang mga pamamaraan. Di ba po? Otherwise, paulit-ulit yung survey na yan, hindi rin po magbabago ang lagay natin dito sa Pilipinas. Tama na po. Sobra na po. Ako, ang gaganda ng mga comments dito, ha? May mga kumakanta ng Marcos, magnanakaw, si Art EM. Okay? Tapos, ayan, kumakanta nga si Art EM. Si MJ Amador. Si MJ Amador, ano sabi niya? Ang bilis naman kasi. Aray, ayan ba yan? Ang bilis ng mga ano. Maraming salamat kay Jennifer. Dami niyang green hearts. O, di ba? Ako si Art talagang feel na feel niya na Marcos Magnus magnanakaw, no? Tapos ang dami raw trolls na addict dito. Huwag kayong manuod kung nasasaktan kayo. Tama ka naman. Nek-nek nyo. Kung kayo'y nagmamahal pa rin kay Marcos, mahiya naman kayo sa inyong mga sarili. 97% alam na ang problema sa korupsyon ay napakalaki sa Pilipinas. At negative 10 ang approval and trust rating ng inyong Marcos Jr. Pero anyway, alam mo naman sinasabi ko, natutuwa rin ako dahil sa atin, nagkakaroon ng hanap buhay mga trolls. Pero alam mo yung mga trolls na yan, bagamat sila nagsusweldo kay Romualdez o kung sino man, alam naman natin ang tunay nilang sentimiento. Kinagawa lang nila ang trabaho nila. Pero alam nila, tama na, sobra na. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? At hanggang sa muli nating pagkikita, ito po inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye!